sa tanghaling waging-wagi ng TV5. Global time ngayon ang Japanese government para masolusyonan ang problema sa Fukushima nuclear plant. Babala kasi ng isang eksperto mula sa Amerika, lumalala ang sitwasyon sa paligid ng planta. Naomi Dairit, ikwento mo. 4 na beses kada 20 minuto ang buhos ng tubig mula sa mga helicopter na ito sa Fukushima nuclear plant sa Japan. Priority ngayon ng gobyerno na palamigin ang reactor number 3 at 4 ng planta para maiwasan ang pagkalat ng radiation mula rito. Base sa Nuclear Regulatory Commission ng Amerika, lumalala ang sitwasyon sa lugar kada oras. Wasak na kasi ang bahay o housing ng 3 sa 6 na nuclear reactor sa Fukushima. Believe that radiation levels are extremely high. Kaya payo ng US sa mga kababayan nila, lumikas hindi lang mula sa 30-kilometer danger zone, kundi hanggang 80 kilometro mula sa planta. This is not any kind of judgment on what the Japanese authorities are telling their public. This is based on what we would advise American citizens here to do in a similar situation. Sa ngayon, nakasalalay sa 180 manggagawa ng planta ang pagkontrol sa pagtagas ng kemikal. At habang hindi pa tapos ang problema, tuloy naman ang exodus sa mga taga-Japan sa mga airport para makalabas ng bansa. Pero di lang sa Japan ramdam ang takot dahil sa banta ng radiation. Sa California, sa Amerika, nagsimula na magkaubusan ng potassium iodide sa mga butika. Panic buying ang mga residente lalo na't may balitang kumikilos ang hangin mula Japan patungong Amerika. I feel like it's gonna make its way over here eventually, and I don't think that it'll be as huge of a threat as it is for the people in Japan, but I think it will be some sort of a threat for us. Naomi Dairit, News 5. Humigit kumulang 300,000 ang mga Pinoy sa Japan. Karamihan sa kanila, lalo na yung mga nakabase sa Fukushima, gusto nang umuwi sa Pilipinas o kaya lumipat ng probinsya sa Japan. Ang dahilan, ang trauma at hirap na dinanas nila magmula ng lumindol. Mula Japan, ikwento mo, Weng Hidalgo. Tanggap na ng mag-asawang Ken at Catherine Lopez na walan ang lahat ng itinundar nilang bahay at negosyong restaurant sa Fukushima. Sinira kasi ang mga ito ng lindol at tsunami noong Biyernes. 5 araw tapos lumikas na ang buo nilang pamilya. Hindi na rin namin hintay na lumapit sa amin ang gusto yung danger zone kasi yung mga bata nga, tsaka hindi rin namin alam na pagdating ng time na yan, meron pang mga katulad ng embassy na tutulong sa amin para makalabas. Di pa alam ng pamilya Lopez kung paano magsisimula uli. Balak nilang lumipat muna ng ibang probinsya dito sa Japan. Ang mag-inang Angelita at Kento Nahora naman uuwi na ng Pilipinas. May iwan ang mister niyang hapon dahil kailangan nitong alagaan ng mga magulang niya na pareho ng matanda. Suko na raw si Angelita sa tromang idinulot ng lindol at tsunami. Nariyan pa ang pangamba na baka kontaminado na sila ng radiation mula sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Uwi kami Pinas. Actually, uwi ako sa Pinas. Bakit? Para maano naman. Overcome pa. Di pa alam ni Angelita kung ano ang magiging buhay nilang mag-ina sa Pilipinas, pero mas mabuti na raw ito kesa manatili pa sa Japan. Humigit kumulang 300,000 ang mga Pinoy sa Japan. Ngayong umaga, napuno ng mga Pinoy na nag-a-apply ng travel documents ang konsulado ng Pilipinas. Lahat sila gustong umuwi dahil sa takot sa mayat-mayang lindol, aftershocks at banta ng radiation. Kasi pag nag-lindol, halos lumalabas kami. Pag lumabas ka naman, radiation naman yung pinakatakot na hindi. Uuwi si Mary Joy sa Pilipinas nang walang ipon, pero may mga kaanak daw siyang kukup-kup muna sa kanila. Balak nilang bumalik ng Japan kapag maayos at normal na uli ang sitwasyon dito. Mula sa Tokyo, Japan, Weng Hidalgo, News 5. Ilan pang Pinoy ang sinasabing na-trap sa syudad ng Sendai sa Japan na matinding tinamaan ng tsunami at lindol. Para sa update, makakausap natin live si Paulo Bidjones doon. Magandang gabi, Paulo. Good evening, Erwin. Good evening, Cheryl. Paulo, bakit hindi pa rin makalikas sa mga OFW na naiwan dyan sa Sendai? Marami pa kasing mga nabigla doon sa pagdating ng bus kahapon na galing Fukushima naman.
na maglilikas ng mga residente from Fukushima pabalik ng Tokyo. Doon sa mga nakausap nga natin, sabi nga nila na hindi sila nakapaghanda ng biglaang paglikas. So, hindi sila nakasama doon sa bus, no? Dito naman sa Sendai, ang problema naman ay yung komunikasyon din, no? Yung Sendai, as you know nga, isa sa pinakamatinding sinalanta ng tsunami at yung communication dito, nung nakarang 2 araw lamang ay naibalik. Pero yung cellphone ay minsan wala talagang signal, no? Kaya swerte tayo, nakakatawag tayo ngayon. Yung isa pang problema nila ay yung kawalan ng gas o kakulangan ng fuel o crudo. Nakarasyon yung pagkain. May mga photos o pinadala dyan na mga convenience stores na talaga naman wala nang laman ang kanilang mga shelves, no? At bukod doon sa pagkain, narasyon rin yung gasolina. At hindi sila basta-basta pwede lang kumuha ng anumang sasakyan para lumikas papuntang Tokyo kasi napakalayo ng Sendai papuntang Tokyo. Ilang oras ng biyahe yan. Kami nga from Akita Airport papunta dito 5 oras ang biyahe namin, Erwin. At tinamaan nga kami ng snowstorm in the middle at talagang kinabahan kami kasi yung itsura talagang naging makulimlim ang kalangitan. Tapos yung mayat-mayat hindi na namin yung gauge, yung sa fuel kung baka naubusan na kami. Mamaya pupunta kami sa isang evacuation center kung saan meron doon 4 na mga OFWs, tapos may isa pang lugar na may 8 mga estudyante na nais lumikas na talaga dito. At Erwin, gusto ko na i-point out, no, marami sa kanila nang hihinayang at medyo masama ang loob daw sa ibang mga media na nag-interview sa kanila kasi parang dumating lang tapos umalis na lang, iniwan daw sila sa ere, parang feeling nila nagamit daw sila. So, siyempre tayo, ayaw naman natin na gano'n ang maging feeling rin nila. Kahit paano, gagawa tayong paraan para makakonect talaga sila doon sa embassy at makatulong din tayo sa kanilang paglikas. That leads me to my second question, Paolo. Ano na ang plano ngayon ng embahada natin dyan? Babalikan ba? Mag-aarkila muli ng bus? Or paano mangyayari ito? Paano ililikas itong mga natirang OFW pa dyan o mga Pinoy dyan? Yung best solution talaga, Erwin, is yung bus na mula Tokyo papupuntahin dito sa Sendai, gaya na ginawa nila sa Fukushima. Pero from Sendai kasi papuntang Tokyo, dadaan ka talaga sa Fukushima. So marami rin ang kinakabahan na siyempre baka dumating yung oras na ayaw natin lahat, di ba, na sumabog man yung reactor o anuman. Sabi naman ng mga ibang kausap natin ay safe naman daw kasi nakasirado naman daw yung bus, wala naman daw radiation na makakapasok basta you're in close quarters. Pero siyempre, ang radiation, bagamat matagal na pinag-aralan ng mga scientists yan, we really don't know kung anong short-term and long-term effect nito eh. So, pati yung pag-uwi nila mula dito ay isang malaking pagsubok din. Walang kasiguruhan kung ligtas ba talaga sila o kami kung sumama man kami doon sa convoy. In fact, Erwin, yung situation namin ngayon, hanggang ngayon hindi namin alam kung paano nga kami makakabalik from Sendai to Akita, tapos kukuha kami ng flight pabalik ng Tokyo kasi gaya ng sinabi ko, yung sinakyan naming taxi kanina papunta dito, kinakabahan siya dahil baka wala na makuhanan ng crudo. At dahil napakalayo nito, we're trying to figure out how to get back in the best way possible. All right. Well, Paolo, abay mag-ingat ka dyan. At the same time, ay mula sa amin dito sa TV5 sa Aksyon, happy birthday. Ay, salamat, Erwin. By the way, yung mga interview namin pala mamaya ay mananawagan sila. So what I'll do na lang, i-post ko na lang siguro sa YouTube or something as soon as we can, no? Kasi kaya naman sa cellphone ko yon.